Hello, good morning everyone. So, ang dami kong lakad ngayong araw na to. So, kailangan natin bilis-bilisan ng kilos. Baka abutin tayo ng init sa daan. Ang dami kong pupuntahan ngayong araw na to. Sana ma-accomplish ko lahat. So, guys, ayan. Isa-isahin natin yung aking mga sobre ngayon. Ayan ang aking pangalan. Tapos, ito ang aking bill. Wow! Diyos ko po. 5,334. I-round off mo na ng 5,335. Ang expiration nito, ang due date nito is May 5. Today is May 6. So, delay na ako ng 1 day. Ang laki ng itinaas. Grabe, dati 2,000 plus lang. Ngayon, 5,000. Nasa 3,000 mahigit ang itinaas. Grabe. Kasi sobrang init ngayon, di ba? So, hindi maiwasan na hindi kami mag-aircon. Kaya, yan. Yan ang nangyari. Tiis-tiis ng bayad. Sabagay sabi naman nung anak ko, di bali magbayad ng malaki kaysa naman sa ma-heat stroke ka, di ba? Tama naman. Ito naman yung isa is Maynilad. Hindi ko alam kung tumaas din to. Pero palagay ko tumaas din siya kasi panay-panay ang dilig ko ng halaman eh. So, ayan uli yung aking pangalan. Tapos, ang babayaran ko, tumaas din. Ayan o. 343. Dati minimum lang ako eh. Nasa 100 plus lang. Not bad. Okay lang. Mayat-maya naman ang dilig ko ng halaman. Kasi kawawa naman yung mga halaman ko na heat stroke na rin. And then after ko magbayad, punta naman ako sa hospital para ipabasa itong aking mga lab test na hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ng mga ito. Lalo na itong aking ECG. O diba, ang haba-haba niya. Hindi ko alam kung paano yung binabasa. Kung ano ibig sabihin niya. Kung may puso pa ba ako. O nagsara na ang puso ko. O diba? Hindi ko maintindihan kung ano yung mga ibig sabihin ng mga graph na yan. O, ang haba niya, diba? Tapos, ito yung result niya. Hindi ko rin maintindihan ang sulat ng doktor. O, diba? Pangit na nga yung sulat ko. Pangit pa rin yung sulat ng doktor. Sila lang yung nakakaintindihan dyan. And then, ayan uli yung aking pangalan. So, ibig sabihin talagang akin to. So, sana mamaya maganda yung result nito. Maganda yung pagkaka-interpret sa akin ng doktor. And then, meron pa ditong isa. Actually, dalawa pa to. Ito naman yung aking urinalysis na hindi ko rin maintindihan siya. So, bahala na mamaya. And then, ito naman yung isa pa. Kulay pink. Hematology, hemoglobin, kung ano-ano. So, itong hemoglobin, sa pagkakaalam ko, female, ito yung bracket niya. Ang baba, tingnan nyo. Ang bracket niya is 120 to 160, tapos nasa 107 lang ako. So, mababa siya. Ito namang hematocrit ko is 0.35 to 0.48 48. Pasok naman ako, pero malapit nang bumaba. Ayan o, 0.35. And then ito namang aking red blood cell count, RBCC. Ano ba to? 3.9 to 5.6 by 10. Tapos, ang result ko is 3.95. So, pasok pa rin siya sa bracket. Ayan o. Tapos, itong aking white blood cell count, 5.0 to 10.0. Pasok siya. 5.50. So, ito lang ang may problema. Itong aking hemoglobin. Ang baba niya. Hindi man lang siya sumampa ng 120. Ano ba to eh? Aba, meron pa pala. Ang dami pala. Sa bagay yung lab test ko, ano lang naman ang wala eh. X-ray at saka ultrasound. Pero kompleto na to. So, ayan yung mga lipid-lipid na yan. Glucose, kidney,
Mataas yung ano ko. Ayan o. Teka, basahin natin. Creatinine ko. Ang taas. Ayan o, creatinine ko. High. Basta yan na rin. Nakikita ko high. Tapos ito naman is moderate. Low. Tapos high. Tapos low. Oh my God. Nakakatakot. So sana maganda yung result mamaya. Maganda yung pagkakabasa ng doktor. So taras, maliligo na ako at samahan niyo ako mamaya. Bye! So dito na lang ako magbabayad sa Western Union kasi maikli lang yung pila. Nakaupo ka na, naka-aircon ka pa. So eto siya, buti konti lang yung tao. Ginagawa mo. Next po. Kaya na ito, ma'am? Hindi po. Yung kanina, yung list na, babalik naman mo iba ba yun? Lahat na po ba ito, ma'am? Ito na yung ano, butal. Pero makarin so. Ayun nga pala. Just in case hindi ako ang makapili. So ayan guys, nandito na ako sa Camarin Doctors. Tatawid na lang tayo. Guys, nandito na ako sa loob ng Camarin Doctors Hospital. Ang ganda ng kanilang hospital, oh. Kala mo may coffee shop. Bago lang to eh. Bago lang tong hospital na to.